Lord, give us a mind to work and help us to see each need. Lord, help us to care and seek you in prayer, then reach out in word and deed. Lord, give us a mind to work, whatever our skill may be. We'll work side by side with all you provide and serve with humility. Lord, give us a mind to work, though challenged by enemies. We'll build and defend without and within, and pray fighting on our knees. Lord, give us a mind to work. May we hear your word with awe. Though we fall in sin, restore us again. With joy help us keep your law. Lord, give us a mind to work, our life spent in love for you. May we stay on guard and keep working hard until your great work is through. I've reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here shines a dim, one blissful day, for all my night has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion here have we. He gently leads me by his hand, for this is heaven's borderland. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. A sweet perfume upon the breeze is born from ever vernal trees, and flowers that never fading grow, where streams of life forever flow. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. The zephyrs seem to float to me, sweet sounds of heaven's melody, as angels with a white robe throng join in the sweet redemption song. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as on thy highest mount I stand, I look away across the sea, where mansions are prepared for me, and view the shining glory shore, my heaven, my home forevermore. There is coming a day when no heartaches will come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on the happy golden shore. What a day, glorious day,
when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. Magandang gabi mga kapatid. So ngayon po ay araw po ng Lunes. Pagsisikapan po natin magkaroon po tayo Lunes, Miyerkules at Biyernes po sa ating pangangaral po dito sa Facebook. Sa Miyerkules po, ang ating pag-aaralan po ay kahalagahan ng context. Minsan sa ating pagbabasa sa Biblia, nakakalimutan natin yun. Inihiwalay natin ang talata, pilit nating inuunawa na hiwalay sa kanyang context. Pagka tayo po ay sensitive sa pag-unawa ng isang talata ayon sa kanyang konteksto, wala tayong problema. Mahirap magkamali pagka gano'n. Pero sa gabing ito, ang ating pong ipaglilingkod ay ang iglesia po sa Ephesus. Ayon po sa Apokalipsis, 2 kabanata, 1 hanggang 7 mga talata. Yun po ang ating pag-aaralan. Kung ang Apokalipsis o Revelation was naisulat noong 96 AD, which ay aking pinaniniwalaan. So ito po ay ang kalagayan po ng Epeso sa pagkakataon na ito ay humigit kumulang naitatag po, naisulat po ang Epeso ng 60 plus or minus 60 AD. So ito po ay more or less 36 years after yung development ng church sa Ephesus. Yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. So ito pong pag-aaral pong ito ay mahalaga sapagkat may mga aral po tayong matututunan sa mga pagkakamali ng 7 iglesia o yung 5 iglesia sa 7 na naisulat po sa aklat ng Apokalipsis. Dahil yung 7 hindi lamang po 7 iglesia sa Asia o Asia Minor sa panahon na yon, pero ito pong 7 iglesia ito ay naglalarawan ng mga iglesia sa panahon na yon. Yung mga local churches sa panahon na yon. Yung 7 ito ang representative or typical sa mga churches sa mga panahon na yun. So in other words, ang layunin po ng Panginoon ay pagsabihan itong mga churches na ito para sila magbago. Lalo na po sa konteksto na magkakaroon po ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano sa panahon na yun. So yun po ang makikita natin. So umpisa na po tayo, pagbati. Batiin po natin ang ating mga
kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan magsuon. At ang ating mga kakabsat, JT Ilocos, Cagayan, Pangasinan, iba-iba. Dami pong mga kakabsat sa iba't ibang lugar. Na ibang gabi, kada kay amin kakabsat, ating pong mga katugangan sa may Bicol region, Diyos Marhay na Banggi sa Intugabos. Diyan po sa Pangasinan, Masanto sa Labi, EDSA kayo namin. Alam po, marami pong mga taga-Pangasinan dito po sa aming lugar sa Golden Land, yung mga nagbebenta ng mga gulay, nagbebenta ng mga tinapay, taga-Pangasinan. So, natututo po tayo ng kaunti. Pero yung mga sabi po na mga kataga, sabi nila ito'y malalalim na salita ng Pangasinan. Ano po? Yung po mga taga sa amin, may pabengke ko nga. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Tungkol nga po sa iglesia na nasa Efeso. Ano po? Yan po ang ating ipaglilingkod po sa gabing ito. Ito po ang ating pag-aaral. Doon po sa Asia, ano po, kung titignan po natin, pipito po ang iglesia doon na sinulatan ng ating Panginoon. Efeso, sa Smyrna, Pergamum, o sa Tagalog, Pergamos, Thyatira, Thyatira sa Tagalog, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Yung po mga pitong iglesia doon na sinulatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostle John. Ito po yung pong mga Romano, yung mga Romans, sila po yung magagaling gumawa ng mga daan at mga infrastructure, ano po. Na yung iba pong mga kanilang itinayo, hanggang sa panahon na ito ay andun pa rin. Meron pa mga daan na itinayo sa panahon ng mga Romano na hanggang ngayon po ay andun pa rin. So ito pong, kung ito po ay paglalara, kung tayo po ay mag-observe ng development, yung pong 4 na kaharian na inihula sa ikalawang kabanata ng Daniel, 4 po yan, yung Babylonian, pagkatapos po yung Medo-Persian, tapos yung Grecian o Macedonian Empire, pinakauling Roman Empire. Bakit, kung nagtatanong po tayo, bakit Roman Empire dumating ang Panginoon? Ito po'y karunungan ng Diyos. Inihanda muna niya ang sitwasyon bago dumating ang Panginoon at magsimula ang pangangaral ng Ebanghelyo. Mapapansin po natin sa panahon ng mga Grego, naikalat po ang kanilang kultura. Si Alexander the Great, hindi naman po yung Grego, siya po isang Macedonian, pero siya po ay talagang namamangha sa kultura ng mga Grego. Kaya kinalat niya ang kultura ng mga Grego, pati ang lingwahe ng mga Grego. Kaya inihanda ng Diyos ang lingwahe. Sa panahon na dumating ang Panginoon, meron pong universal na lingwahe. Yan ang lingwahe Grego. Kaya magtataka po tayo bakit ang mga Romano ang namumuno sa panahon na pagdating ng ating Panginoon, pero ang ginagamit na lingwahe Grego. Kaya nga po, ang New Testament ay naisulat sa pangkaraniwang Gregong ginagamit ng mga tao sa panahon na yun. Yung po tinatawag ng Koine Greek. Sa Romans, sila po yung nagtayo ng mga iba't ibang sangay ng mga lansangan. So, papasin ninyo, hinihanda ng Panginoon ang madaling paglalakbay para may pangaral ang Ebanghelyo. Kaya kung pag-aaral niyo mabuti, hindi nagkataon yung 4 na kaharian na yun. Yan ang binihanda ng Diyos. Yung pagkakataon sa pagdating ng Panginoon para sa madali ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya dito po sa Asia, mayroong mga daan. Mayroon pong daan na nag-uugnay sa mga 7 iglesia na ito. Ano po? Yun po makikita natin. So dito po basahin po natin ang ating pag-aaral sa gabing ito. Sa anghel na iglesia sa Efeso ay sulat mo,
Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong manggawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay mga apostol, ngunit sila hindi gayon. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisika. Ngunit ito ang mabuti na nasa iyo. Kinapupuotan mo ang manggawa ng mga Nicolaita na kinapupuotan ko rin. Ang mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mga tagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So yun po ating yung mga teksto na ating pag-aaralan po sa gabing ito. So nabanggit po natin kanina, may 7 iglesia sa Asia na sinulatan ng ating Panginoon sa pamagitan ni Apostle John. At mapapansin po natin, may mga mensahe sa 7 iglesia na ito na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. At ito yung pinahayag niya sa pamagitan po ni Apostle John na makikita natin. Ito pong pagkasulat po ng aklat na ito ng Apocalypse, hindi po naisulat sa literal na paraan. Tulad po ng ating mababasa sa aklat po ng Apocalypse. Ano po? Kukunin ko lang po aking Biblia. At babasahin po natin ito sa aking Biblia na nagkawarat-warat na po dahil sa palaging ginagamit. Sa Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and is sent and signified it by his angel to his servant John. So, si Abuan po ang ginamit ng Panginoon para maipadala itong mensahe sa 7 iglesia na ito na nasa Apocalypse o sa Asia. Yung mga sulat po ay nagpapakita ng sitwasyon at yung mga pagsubok na pinapasan ng mga 7 iglesia na ito. Pinupuri ng Panginoon sa mga bagay na sila'y gumagawa ng maayos, pero sila po'y pinagsasabihan sa mga makasalanang bagay na kailang ginagawa na kinakailangan nilang pagsisihan. Yan po makikita nating pattern ng sulat itong sulat ng ating Panginoon sa 7 iglesia na ito. Nakikita na meron siyang particular na mga mensahe sa bawat iglesia ayon po sa kailang kalagayan. Pinupuri niya yung dapat purihin, pero pinupunan niya at pinagsasabihin niya yung mga bagay na dapat nilang baguhin. So, bakit mahalagang pag-aralan po natin ito? Sapagkat matututo tayo. Kung tayo po sa panahon na ito, ang ating local church ay gayon din ang ating pagkakataon, meron tayong matututo tayo sa halimbawa ng mga 7 iglesia na ito sa aklat po ng Apocalypse. Di ba? Yung po ating makikitang maliwanag at kaya nga naisulat ito para sa atin. O para meron din po tayong pakinabang sa mga bagay na ito. Kaya ano ba yung siyudad po ng Efeso? Ang siyudad po ng Efeso ay isang port. Malapit po sa Aegean Sea. Ano po? Katulad din po ng Smyrna. Pero yung ibang yung 5 iglesia, sila ay napapaloob. Hindi po sila malapit sa dagat. At isang bagay na tanyag ang siyudad na ito ng Efeso sa mga panahon na yon, siya po yung sentro ng pagsamba ng Diyos-Diyosan na si Artemis o ni Diana. Depende po sa ating translation. Maaaring yung Artemis ay galing sa wikang Grego, yung Diana ay galing sa wikang Roman. Dahil ito po ngayon lang ito mga Diyos na ito
ng mga Grego at mga Romano, as magkakapareho sila. Nagkakaiba lang po sa pangalan nung kailang mga Diyos-Diyos. Siyempre, yung sa mga Romano, Latin ang salita nila. Pero itong mga Grego, siyempre Grego. Ito meron pong malaking templo ni Diana na nandoon po sa lugar ng Efeso. Dito po sa Acts chapter 19 verse 35. And when the city clerk had quieted the crowd, he said, "Men of Ephesus, what man is there with us that know that the city of the Ephesians is temple guardian of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Zeus?" O sa ibang nagkaulugan ay galing sa langit. Ito pong templong ito ay maganda at tinuturing na isang pinakamagandang pwede mong mamangha sa panahon ng mga naunang tao. This was one of the 7 wonders of the ancient world. So ito po ay magandang templo na inialay po sa isang Diyos-Diyosa na si Artemis o si Diana. Dahil nga po, ang Efeso ay nasa isang port ng Aegean Sea. So maaari makalakal, dumadaan muna sa port at ito po ay dinidistribute sa iba't ibang syudad sa Asia Minor. So ito po ay isang sentro ng kalakal. Kung ang isang lugar ay sentro ng kalakal, inaasahan po natin ito po ay isang lugar na maunlad o prosperous. Dahil siyempre, ito ay dahil sa kalakal. Di ba? Katulad po ng syudad ng Angeles, kung papasinin po natin, wala naman tayo nakikita malalaking faktorya dyan o ano. Pero bakit siya maunlad? Dahil siya ay sentro ng kalakal. Pagka ganun po sa lugar po ay magiging maunlad. Dahil nga po sa mga daan at ang Efeso po ay sentro ng kalakal, maraming mga tao sa Asia ang pupunta sa Efeso para mangalakal at bumili o magbenta, di ba? Kaya nga po nangyari dahil sa kalagayan iyon ng Efeso, nung nangaral po doon si Apostle Paul, kumalat ang salita ng Ebanghelyo sa buong Asia. Ibig sabihin, dahil nga po ang mga tao ay pupunta sa Efeso at narinig nila si Apostle Paul na nangangaral, ito dinala nila sa kanilang mga lugar pag uwi nila sa kanilang particular na syudad. Dito po sa Gawa, chapter 19, verse 10, "And this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks." Posible po ito dahil maraming tao ang palaging bumabiyahe, papunta at palabas at sa palabas ng Efeso. So naikalat po ang salita ng Diyos sa ganung paraan dahil nga po dun sa sitwasyon ng Efeso. Katulad po ng Pilipinas, ano po? Ang Pilipinas po ay napakaganda kanyang lugar. Nasa gitna ng South Side, West Philippine Sea at Pacific Ocean. So dinadaanan din po siya ng mga kalakal, di ba? At sa pagka nagkakaroon po ng kaguluhan, ito'y pinag-aagawa dahil sa mga magandang lugar. Ganoon din po ang lugar ng Efeso. So, ang iglesia po ng Efeso ay nagsimula nung si Pablo ay nakakita ng ilang mga laga doon, 12, at nabautismon sila. Pagkatapos malaman ni Pablo sila ay nabautismon kay Juan, so binautismo sila ni Pablo sa bautismo ng ating Panginoon. Yun ang 12 yun. Yun ang simula ng iglesia sa Efeso. So si Pablo po, katulad ng kanyang kagawian, siya'y tumatagal sa isang lugar sa pangangaral. At si Apostle Paul ay tumagal siya rito ng 3 taon. Kung ating pong titignan ang kasaysayan, si Apostle Paul po ay nangaral doon at nangaral siya sa sinagoga sa loob ng 2 taon. Sa 3 buwan. Pagkatapos, nangaral siya ng 2 taon sa bulwagan ni Tirano. Sa English, School of Tyrannus. Doon sa Acts 20 verse 31, nung si Pablo po ay papunta ng Jerusalem at pinatawag niya yung mga elders sa iglesia ng Ephesus, sinabi niya doon na siya yung tagturo doon sa loob ng 3 taon. Basahin po natin. Sa Gawa chapter 19 verse 8 to 10, siya pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan
ay nagsalita na may katapangan dahil yun ay sinagoga. Ibig sabihin, yun ay lugar kung saan ang mga Hudyo ay sumasamba. At ang mga Hudyo ay hindi siya naniniwala na dumating na yung kailang inihintay na tagapagligtas. So, siya yung kinakailangan mga araw na may katapangan dahil lahat na nandoon ay hindi naniniwala sa ipating Panginoon na matay dahil libing at tabuhin na maguli. Na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na naukol sa kaharian ng Diyos. Kung kayo po ay duwag, huwag na kayo mangaral. Hindi kinakailangan maging matapang kasi hindi naman say kayo palagi nakikipag-away, hindi naman yun ang ibig sabihin ng katapangan. Boldly. Yun ang ibig sabihin. No? Ngunit nang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala, na nagsasalita ng masama tungkol sa daan o sa Ebanghelyo, sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga lagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ni Tirano. At ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon, kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sa mabilis na pangangaral, mas maganda sa mga syudad dahil mas maraming tao doon. Sa Gawa 20 verse 31, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ang kausap po niya rito, yung elder sa Ephesus, ay hindi ko tumigil sa araw at gabi ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. So, hindi ito natin makikita ang puso ni Apostle Paul. Hindi lang siya nangangaral para mga pangaral. Siya nangangaral na may pagmamalasakit. Ayaw niya yung mga kapatid sa Efeso ay mapariwara. So, sa tatlong taon, araw at gabi, siya ay nagbigay ng babalaan na may pagluha kanya. So, yun makikita nating kalagayan po ng iglesia sa Efeso. Sa panahon na ito, nung siya po'y papunta na sa Jerusalem, nagbigay po siya ng babala sa isang pagtalikod o apostasy na darating. At ang iglesia sa Efeso, sa po ay magkakaroon ng suliranin galing sa labas o mga bulag tagapagturo na galing sa labas. At gayon din sa loob ng iglesia galing sa mga elders ng Ephesus. Yun po yung mababasa natin sa Gawa, chapter 20, 29 to verse 30. Nung si Pablo umalis na sa Efeso, iniwan niya si Timoteo doon para maaral siya at labanan niya ang simula ng pagtalikod na ito. Natin mababasa 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 4. Basahin po natin. Sa Gawa chapter 20 verse 29 verse 30. Alam ko na pag-alis kayo papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Ito yung figurative. Hindi pinag-uusapan rito yung tupa at asong gubat. Ang mga asong gubat, ito yung mga taong galing sa labas na nagtuturo na maling aral. At yung kawan, yun namang Kristiyano sa Efeso. Dahil ang iglesia minsan nilalaraw bilang isang kawan. At lilitaw mula sa inyo rin kasamahan o elders, ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. Ito ang dahilan bakit kinakailangan sundin ng qualifications ng mga elders na iaalal natin bilang matatanda. Pag nag-alala tayo ng mga elders na hindi qualified, dinalagay natin ng local church sa panganib. Tignan nito, galing sa loob mismo nila, yung mga elders mismo kanya, ay magtuturo ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. Itong warning ito ni Apostle Paul sa mga elders sa Ephesus, warning pa rin sa atin ngayon. Hindi natin pinakikialaman kung ito yung elder o preacher sa isang local church, kung kayo yung miyembro sa isang local church at nangaral ng lihis ang mga ngaral o yung mga elders, kailangan silang supilin. Kaya nga po ito'y binigay na babala ni Apostle Paul. Ito problema po sa maaaring maging problema natin. Masyado sa believe sa mga mangaral, lalo sabihin nila pinaniniwalaan natin. Ba hindi sila ng ating batayan. Ang batayan natin yung katotohanan, ipinayag sa atin ng Panginoon. Kaya dito po, seryoso kay Apostle Paul, kaya nang iwanan, nang siya umalis na sa Efeso, iniwanan niya si Timoteo sa Efeso.
Dito po sa 1 Timothy chapter 1, 3-4. Ito po isang katibayan niya si Apostol Pablo nung nakulong po siya sa Rome sa kauling-huling bahagi ng Aklat ng Manggawa. Hindi siya namatay doon. Siya po ay pinalaya at kaya nga po itong iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso. Hindi natin mababasa sa Aklat ng Manggawa. So ito yung nangyari pagkatapos na si Pablo po ay pinalaya mula sa bilangguan. After 7 years, siya muling binalanggot, pinatay. Pinakikusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ko sa Macedonia, na yung atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Ni huwag bigyang pansin ng mga lamat at walang katapusang talaan ng lahi, na nagiging sanhi ng mga kahaka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun dahil iniwan niya na siya si Timoteo na kanyang pinagkakatiwalaan para magbigay rin siya ng babala na huwag magturo ng ibang aral ang mga kapatid sa Efeso, lalo na po yung nangunguna sa mga iglesia, mga elders o yung mga elders, di ba? So yun po ang makikita nating kalagayan po ng iglesia sa Efeso. Ano po? Dito po sa paglalarawan po sa ating Panginoon, hinahawakan niya yung 7 kandeleryang ginto kanya, o 7 bituin, hinahawakan niya sa kanyang kanang kamay. Kung tayo po'y maingat sa ating pagbabasa at pag-aaral, ang kanang kamay ay naglalarawan ng kapangyarihan. So, hinahawakan ng Panginoon ng 7 iglesia sa kanyang kamay, ang ibig sabihin meron siyang kapangyarihan sa iglesyang ito. Ngayon, hindi po makita natin siya naglalakad sa mga 7 kandeleryang ginto sa Revelation 1 verse 20. Itong dalawang paglalarawan ito nagpapakilala sa atin na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan sa mga iglesyang ito at sa lahat ng iglesia sa katotohanan kasama sa panahon natin ngayon, at siya'y alam niya ang kalagayan ng mga iglesyang ito. Wala tayong may tatago sa Panginoon. So ito yung paglalarawan sa ating Panginoon doon po sa Revelation chapter 2 verse 1-7. Anong kalagayan ng iglesia sa Efeso? Siya po ay threatened by evil men and false apostles. Kaya po sabi ng Panginoon sa Apocalypse chapter 2 verse 2, alam ko ang iyong manggawa, so wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya mag-ingat po kayo sa ginagawa ninyo kasi maaaring makatakas kayo sa mga tao, pero hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Alam niyang Panginoon ang ginagawa ng mga iglesia. Alam ko ang iyong magawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao. In other words, ang ibig sabihin na hindi mapagtiisan ng masasamang tao, ito yung mga Kristiyano na hindi tapat. Hindi na malakad sa katapatan, hindi nila mapagtiisan yung mga yun. So, iniiwalay nila yung mga hindi tapat na ito. At sinubok mo mga nagsasabing sila yung mga apostol. Ngunit sila hindi gayon, natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Maalala po natin sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, meron din siya binabagit na pseudo-apostoles o false apostles. Hindi sila tunay ng mga apostol, hindi sila sinugo ng Panginoon, wala silang tanda ng pagka-apostol. In other words, sinubukan nila. In other words, may paraan na masusubok mo kung ang isang tayo apostol o hindi. Marami po mga nagpapanggap sa panahon natin na ito na sila di umano yung mga apostol ng Panginoon. Meron akong alam na denominasyon na gano'n, meron daw di umano silang apostol. Kasi nung niloloko nila, kasi meron tanda ang apostol, mga kapatid. Kaya nga po yung panahon na si Pablo po ay pinagdududahan ng kanyang pagiging apostol. Itong sabi niya sa pangalang Korinto, 12 kabanata, dito po sa 12 talata, napakadaling maalala niya. Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. So nagawa ni Pablo ang tanda ng mga apostol. So sinubukan nila yung mga taong ito na nagsasabi sila yung mga apostol at hindi nila taglay ang tanda ng pagiging apostol. Subalit sila hindi kayo, natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Sabi ng mga Bisaya, bakakon, sinungaling.
Nagbakak ka kanya, nagsinungaling ka. Kung ikay sinungaling, bakakon. So sila po yung mga bakakon, mga sinungaling kanya. So ito nga po yung warning na sinabi ni Pablo, binasa natin kanina sa Gawa, chapter 20, 29 to verse 30, na may manggagaling sa labas na mga mababangis na asong gubat at doon sa mga kasamahan din nila kanya na magsasabi ng mga bagay na lihis upang kita ng mga lagad na sumunod sa kanila. So ito'y natupad sa aklat ng Apokalipsis 36 years later. Meron pa rin po silang, meron pa karagdagan na ibinigay ng Panginoon na pinupuri niya ang iglesyang ito. Hindi lamang sa hindi nila pagtingisan ng mga masasamang tao at sinubukan nila yung mga apostol at tatagpuan sila yung mga bulaan, ganyan. Pero nakita rin niya ang kailang pagpapagal, ang kailang pagtsatsaga at kailang pagtitiis. Ulitin natin, alam ko ang iyong magawa, ang iyong paggawa, alam ko ang iyong magawa kanya, yung ginawa ninyo. Alam ko rin ang iyong paggawa, ang kasalukuyang ginagawa, at pagtsatsaga kanya. At at hindi mo mapagtiisan ng masasamang tao, so walang compromise dito. Kasi hindi sila kapag-compromise sa mga kapatid na hindi tapat. At sinubok mo ang mga nagsasabing sila yung mga apostol, ngunit sila hindi kayo. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin kayo may pagtitiis. At nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Sila nagpapatuloy na nagsisikap dahil sa ating Panginoon. Sila yung nagtitiis pero hindi sila napapagod kanya. So sila nagpapatuloy sa paggawa ng kalooban ng Diyos, ng ating Panginoon. So sila ay pinupuri ng Panginoon dahil sa mga bagay na yun. So, sabihin, itong mga taong ito, sila'y tapat. As far as obeying the Lord is concerned, sila'y tapat. Ginagawa nila yung tama. Wala silang ginagawang mali. Kung ang pinag-uusapan ay yung aral ng ating Panginoon at pagsunod sa aral ng Panginoon. At ito rin, karagdagan po sa Apocalypse chapter 2, verse 6. Ngunit ito, mabuti na nasa iyo. Kinapopuotan mo ang gawa ng mga Nicolaita na kinapopuotan ko rin. Alam ninyo, hindi naman natin kailangan malaman kung sino yung mga Nicolaita. Sapat na sa atin na malalaman natin na ito mang gawa ng mga Nicolaita ay hindi kalooban ng Diyos dahil sila kinapopuotan ng Diyos. At ang mga tagapag-Epeso, kinapopuotan rin nila ito mang gawang ito ng mga Nicolaita kanya. So ito po sa panahon natin ngayon, ito klaseng katangian na hindi nagko-compromise at naninindigan at hindi natatakot na makipagtalo alang-alang sa katotohanan ay di pangkaraniwan ngayon. Sa panahon natin ngayon, kahit sa mga ilang mga kapatiran natin, they tend to compromise rather than to contend o ipaglaban ang pananampalataya. Gusto nila compromise, hindi nagsasalita, sila'y tahimik. Ba't ganon? Itong mga tagay-Efeso, hindi sila ganon. They have intolerance sa maling aral. They have willingness to engage in religious controversy. Ngayon, ayaw ng mga tao yan. Ayaw nila pag-uusap sa religion. Pag meron na pong pagtatalo, pag-uusap sa religion, huwag na tayo pag-usap, mag-away lang tayo. Kanya. Merong paraan ng pakikipagtalas-tasa na hindi naman gano'n. Pwede naman nating pag-usapan ng mga bagay na hindi pinagkakaunawaan sa tamang paraan, tamang espiritu. So ito po yung katangian nila. Sila'y naninindigan sa katotohanan. They do not compromise. Yun ang katangian ng mga tagay-Efeso. So pinupuri sila ng Panginoon. Ang ating Panginoon po ay fair and square. Pinupuri ka kung dapat kang purihin. Pero kung may mga bagay na ginagawa mo, hindi nararapat, hindi kanya pupurihin. Isang bagay lang ang sinabi laban sa mga tagay-Efeso. Walang binanggit na sila'y umlumi sa tamang aral. Hindi binanggit na sila'y di sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Hindi binanggit na hindi nila pinaglalaban ang katotohanan. Ginawa nila yun eh. Pero ano ang kailang mali? Ito po. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kasi alam mo ibig sabihin nito? Ano ba yung unang pag-ibig?
Sumating pag-aaralan, ito yung motivation. Nawala yung tunay na motivation sa kailang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Oo, sumusunod sila. Pero nakalimutan nila yung tunay na dahilan pa ginagawa nila yun. Yun ang sinasabi dito. Nararapat lang po sa ating paglilingkod sa Panginoon na ito'y dulot ng ating pagmamahal sa Panginoon. Yun ang ating motivation para maglingkod tayo sa Panginoon. Basahin natin sa Mateo chapter 22, verse 36 hanggang verse 38. Nung tinanong po ng mga Udyo kung ano ang pinakadakila sa mga utos, sa 10 kautusan, sabi nila sa Mateo 22 verse 36, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. So, ano ang dahilan? Bakit tayo susunod? Dahil minamahal natin ang Panginoong Diyos. Ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong pag-iisip natin, ganyan. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang dahilan bakit tayo sumusunod sa Panginoon. So, itong nakalimutan ng unang pag-ibig, sila po ay pinagsisisi ng ating Panginoon. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 5, basahin po natin, kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog, yung iniwan niyang unang pag-ibig, magsisi ka at gawin mo mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ko sa iyo, taalisin ko yung ilawan mula sa kanilalagyan nito, malibang magsisi ka. Ang ibig sabihin noon, kapag kang isang local church ay lumihis sa kalooban ng Diyos, dito sa pagkakataon na ito, lumihis sila sa kailang pagmamahal sa Diyos, kailangan ka magsisi. Dahil kung hindi ka nakikilalanin ng Panginoon bilang kanyang iglesia. Kaya po yung mga ibang churches of Christ, di umano na sumusunod sa kalooban ng Diyos, minsan lumilihis sila. Hindi na sila iglesia ng ating Panginoon. Oo, sa pangalan, pero hindi na sila kinikilala ng ating Panginoon. Totoo po, kailangan tayo sumunod sa huwaran. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Sundan mo ang kahuwaran ng wastong salita na narinig mo sa akin. So yung salita ng mga apostol, yung pinayag sa bagong tipan, sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. So nandoon yung pag-ibig. Ang pagsunod natin sa huwaran ng mga wastong salita ay dahil sa ating pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung ginagawa mo lang siya para magawa mo siya. Kung hindi sila magsisisi, aalisin ng Panginoon ang kandilerang ginto sa kanyang lugar. Na nangangahulugan na hindi na sila kikilalanin bilang isa sa kanyang mga iglesia kahit na gumagawa pa sila ng mga mabuti na binanggit ng ating Panginoon. Yun po ang makikita natin. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo sa nanguna. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ngayong ilawan mula sa kinilalagyan nito malibang magsisi ka. Tatanggalin ko ang aking pagkakilala sa iyo. Sabi kung hindi na tayo kinikilala ng Panginoon bilang kanyang iglesia, ano pang hinihintay natin? Wala na. Ano naman ang gantimpala? Kung sila'y magsisisi, magiging tapat. Sila po may bibigyan ng karapatan na kumain sa aklat ng buhay. Nang ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Sa Apocalypse chapter 2 verse 7, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kain ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Yung literal na tree of life sa Garden of Eden, wala na yun. Pero nung epekto pag kinain mo yun, hindi kayo mabubuhay magpakailanman. So yung simbolo dito sinasabi sa atin, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan sa paraiso ng Diyos, sa langit. Yun yung sinasabi. Kung sila'y babalik sa dati lang unang ginawa nila, yun makikita natin. Dito po sa pinakahuling bahagi ng Apocalypse, Revelation 22:1-5, binabanggit sa atin yun. Nandoon yung tree of life. Ganyan. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig na ng buhay. Tingnan nyo, sa John chapter 4, sabi ng babae na Samaritana, sabi ng Panginoon doon, bibigyan kita ng inumin
na pag ininom mo, hindi ka na mauha magpakailanman, ganyan. Tignan niyo, binasa dito, at pinakita sa akin ng anghel ang isang ilog na tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga na 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy para sa nagpapagaling ng mga bansa. So, merong tree of life. Merong symbolism ng buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin sa langit kung tayo ay magiging tapat sa Diyos. Doon po sa langit, hindi na makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karamalduman o ng kasinungalingan, kundi sila lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So lahat ng mga Kristiyano at maliligtas, doon sila sa paraiso sa langit. Ala ng kapangyarihan doon si Satanas na makikita natin. So sa ating pag-aaral, ano yung lesson na matututunan natin? We do not lose sight on why we serve the Lord. Huwag natin kalimutan bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Minsan, sumasamba lang tayo, pero bakit ka doon? Yun ang huwag natin kalimutan. Kaya sumasamba sa araw ng linggo dahil mahal mong Panginoon at gusto mong maging kanugod-dugod sa Kanya at magbigay ka ng praise sa Diyos. Yung church sa Ephesus, tama ginagawa nila. They did the right things but lost the right motivation. Kaya anong dahilan? Ba't ginagawa nila? Doon sila nawala. Posible po na gawin natin ng tama dahil sa nakasanayan natin. Ito po ang panganib ng mga second, third generation ng mga Kristiyano. Sila'y pinanganak na sa mga tahanan ng mga Kristiyano. Hindi katulad natin na na-converte tayo, pinaglaban natin ang katotohanan. Ito, namanan na lang nila dahil tayo mga magulang yung mga Kristiyano. Maaaring ito yung mga maging Kristiyano dahil kasi ang mga magulang ko Kristiyano. That's tradition, di ba? Hindi dahil sila naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon o dahil meron silang pagmamahal sa Panginoon. Minsan pride. Gusto kong sumikat, kanya. Gusto kong kilalanin. But motivation din nyo. O family history. O kami lahi naman Kristiyano. Lahi kami ng preacher. Kaya preacher din ako. O pera. Minsan pera. Kaya naglingkod sa Panginoon para makinabang ka. O peer pressure. Dahil ginagawa ito ng mga kaibigan ko mga Kristiyano. Yung peer pressure na nakita natin sa aking mga kapatid, si Malay noon, siya nagpabautismo dahil yung mga pisa namin nagpabautismo rin. Peer pressure. Later on, na-realize nila na hindi tama yung bautismo, nagpabautismo sa tamang paraan. Maraming dahilan kung bakit ka gagawa ng tama, pero hindi yung tamang motivation kung bakit mo siya ginagawa. Umisa na isang tao sabi niya, kaya ako ginagawa ito kanya, kasi nakakahiya naman kung di ko gagawin. Hindi gano'n. Kaya ginagawa mo dahil gusto mong gawin. Dahil ito'y tama at gusto mong gawin. Yun ang tama. May di ba? Hindi natin alam what motivated sa mga kapatid sa Efeso na gawin nila yung tama. Pero nawala yung tunay na motivation na sinasabi ng Panginoon. Ang kailang tunay na pagmamahal sa Panginoon. Kaya gagawin nila ang mga tamang sinasabi ng Panginoon. Kung di sila nagbabago doon sa kailang mindset na yon, na nawala na yung kailang tamang motivation, mawawalan sila ng karapatan sa Panginoon bilang kanyang iglesia. Hindi na sila kikilalanin ng Panginoon bilang kanyang iglesia. So isipin, tingnan nyo, ginagawa nila yung tama. O sila ninindigan sila sa tama. Pero mali pa rin motivation. What more kung hindi mo ginagawa yung tama? Ito ginagawa na nila yung tama. Mali lang yung motivation nila. Kinondem sila ng Panginoon. So kung tayo po ay local church at ginagawa natin di tama, ay lalo tayong condemn, di ba? Ito, ginagawa nila yung tama. Dito po yung binabasahin natin ng 2 Timothy chapter 1 verse 13. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Kaya ginagawa natin ng mga bagay natin ginagawa na sa kalooban ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Yun ang ating motivation sa pagsunod.
Totoo po, kinakailangan natin gawin ang lahat ng mga bagay sa otoridad ng Panginoon. That's correct. That's right. Walang mali doon. Sa Colossians 3:17, and whatever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tama yun. Pero huwag natin kalimutin ni balance. Yet if our motivation is not right, our good deeds will be in vain. Kung ginagawa mo yung tamang mga bagay sa maling dahilan, maling motivation, walang kwenteng ginagawa natin. So ito po main lesson sa iglesia sa Efeso, mga kapatid. Tignan nyo, sinulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sa 1 Corinthians chapter 13, 1-3. And ang context mo nito sa itong dahilan ba kailangan natin lang ang Biblia. Sa chapter 12, nagkaroon ng problema yung mga taga-Korinto dahil sa inggitan sa mga bagay na may kaugnayan sa spiritual gifts. Ngayon sabi ni Pablo, dahil ang gusto nila, speaking in tongues, nasisikat ka nga naman, nagsasalita ka ng wika na hindi mo pinag-aralan. If I speak with the tongues of men or of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. Itong faith na ito, miraculous faith. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, and do not have love, it profits me nothing. So sabi ni Pablo, okay, so what kung meron kang magandang kaloob ng pagsasalita ng wika, wala ka lang pagmamahal, ba't ka nag-iinggitan kanya? Wala nang lagay yan kanya, walang kwenta yan kanya. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. So, yun po makikita natin ang talagang pagmamahal sa Panginoon, ang tunay na motivation sa pagsunod sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. So yung pagmamahal sa Panginoon ang magiging dahilan bakit ka sumusunod sa Kanyang kalooban. Kung babalitarin natin yan, kaya hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon dahil di mo mahal ang Panginoon. Sa 1 John chapter 5 verse 3, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Alam niyo sa Florante at Laura, ito po, siguro 1975 o 76. So kung atin pong susumahin niya, 2000, ginang po minus ko lang, 2025 minus 1975, 50 years ago, pinag-aralan po namin ng Florante at Laura. Hindi ko alam kung pinag-aaralan pa rin nila ngayon yan sa second year high school. Ngayon po yung second year high school, junior high school na yan. Ang sabi ni Balagtas doon sa kanyang introduction, ganyan, aakatin ko ang ikapitong bundok. Ganyan. Makita nga lamang Oceania. Bakit napakadali para kay Balagtas na aakatin niya ikapitong bundok? Dahil sa pagmamahal niya kay Oceania. Yun ang motivation niya. Hindi kahit kung tutusin, napakahirap akatin ang kapitong bundok. Akatin ko kayo kapitong bundok. Makita ka lamang. Yun ang motivation natin sa Panginoon. Doing what is right without love for Christ is pointless and eventually will fade away. Kung tayo po ay napipilitan lamang sa ating paglilingkod sa Panginoon, eventually, magsasawa ka rin. At eventually, mawawala ka rin. Kaya maraming mga kapatid na wala. Maaaring yun ang dahilan. So bilang pagtatapos, we should continue to obey Christ, stand for the truth, oppose error, and endure hardship. However, we need to remember why we do these things. Kailangan nating maalala, kailangan nating kilalan, bakit natin ginagawa mga bagay na ito? Bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Bakit tayo tumitindig sa katotohanan? Bakit natin nalalabanan ng mali? Bakit tayo nagtitiis? Because we love Christ.
Kung ganun po ang ating motivation, di madali siya sumamba sa araw ng linggo. Yung ibang mga kapatid na para nabigat ng papunta sa panambahan. Hindi mahirap tumindig sa katotohanan. Hindi mahirap lumaban sa mali. Kung ating motivation ay pagmamahal sa Panginoon. Hindi mahirap magbago sa ating mga pagkakamali. Kung ating motivation ay pagmamahal sa Panginoon. So, dapat ang pagmamahal sa Panginoon ng ating motivation at ang ating pagnanasa maging kalugod-lugod sa Kanya. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Balance po tayo. Hindi po tayo puro lumalaban sa mali. Hindi. We are balanced. Kung pansinin po yung ating pag-aaral, we are balanced. Ibig sabihin, kinakailangan po, balance lang tayo. Hindi naman po yung sumusobra tayo sa anumang bagay na ating ginagawa na po. So, tingnan natin kung sino po yung bumati ngayon. John Rex Darasin, magandang gabi Brad, magandang gabi rin. Earl Gabriel Foss Salunga, good evening. Josephine Addition, Sister Josie, good evening po Brad. Nida Villamin, magandang gabi po. Brother Lordy, Medic Canono, magandang gabi sa lahat. Ibanya Senior Sunny, good evening. Brethren and friends in Christ, watching from Kamiling Tarlac. Ray Lagasca Libatique, good evening Kakabsat. Oljano Campo, good evening po. John Bautista, good evening. Ito po ang ating matatag na manggagawa sa katotohanan. Jeremy B. Joji, ang ganda ng pangalan mo na. Maayong gabi sa tanan. Subuhan na po ito. Good evening to all. Ganyan. Rahim Arguelles, ito po, Kastila ang pangalan. Good evening po, Brother Lordy, and to all brethren. John Rex Darasin, ito po si John Rex. Ito po yung anak ni kapatid na Rick na sumakabilang buhay noong 2 buwan na po nakakaraan. So, panganay niya na po. Magandang gabi kanya. Itong Noli Villamor, watching from Infanta Quezon. Ito po ang ating kaibigan na may edad na pero hindi tumatanda yung tsura. Ngayon kaya sekreto ni Brother Noli. Rafael Ortiz, good evening to all. Ito po kay kapatid na sa Cabanatuan City. Marisa Rieta Manzanillo, hindi rin po, Stila ang pangalan. Good evening mga kapatid. Lilia Domingo, watching from Cabalaonyo. Salamat po, Sister Lilia. John Rogers, good evening, Brother Lordy. Good morning, Brother John. Alia Collis. Mapagpalang gabi po, Brad, sa lahat ng mga subaybay. God bless. God bless din, Brad. Let Karumba Mendoza, good evening, brethren in Christ. Watching from Tungawan, Zamboanga, Sibugay Province. Lahat po nun, mga kapatid. Bilbar J. Mark, ito yung taga Sapang Palay. Magandang gabi po. John Rex Darasin, maraming salamat sa magandang topic niya po. Maraming salamat din sa pakikinig. Si John Rex po ay 50% na sa Bisaya, pero hindi siya marunong Bisaya na po. Reggie Margueles, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi din sa iyo, Brad. So maraming salamat po sa inyong mga comments at mga pagbati. Careless soul, why will you linger, wandering from the fold of God? Hear you not the invitation, go prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone, for yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, Why so thoughtless are you standing, while the fleeting years go by, and your life is spent in folly? Oh, prepare to meet thy God. Careless soul, heed the warning, for your life will soon be gone, for yes, your life will soon be gone. Oh, as
how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. Hear you not the earnest pleadings of your friends who wish thee well, and perhaps before tomorrow you'll be called to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. If you spurn the invitation till the Spirit shall depart, then you'll see your sad condition, unprepared to meet thy God. Careless soul, oh, heed the warning, for your life will soon be gone. Oh, yes, your life will soon be gone. Oh, how sad to face the judgment, oh, how sad to face the judgment, unprepared to meet thy God, to meet thy God. Have thine affections been nailed to the cross? Is thy heart right with God? Dost thou count all things for Jesus but lost? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and lowly, right in the sight of God. Hast thou dominion o'er self and o'er sin? Is thy heart right with God? Over all evil without and within, is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and holy, right in the sight of God. Are all thy powers under Jesus' control? Is thy heart right with God? Does each moment abide in thy soul? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crimson flood, cleansed and made holy, humble and lowly, right in the sight of God, oh God. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Was it for crimes that I have done he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well might the sun in darkness hide and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. Thus might I hide my blushing face while his dear cross appears, dissolve my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears.
cups of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po'y tapos na sa ating pag-aaral sa gabing ito sa Wednesday. Ang ating pong pag-aaral, the importance of context. Ito po ay fundamental and basic in our understanding of the Lord's will sa us. Kasi pinili ng Panginoon ay a written language. So kinakailangan nating malaman yung context. Otherwise, hindi tayo magiging tama sa ating pagkaunawa kung mali yung konteksto. Hindi natin tinitin yung context ng isang talata. Hindi ba? Mapapasin po natin pagka na-master po natin determining the context, mas madali na nating maunawaan ng katotohanan. So, kano man kahirap yung talata, however difficult is the text, if you know the context, it will help. Diba? Makakatulong po sa ating pag-aaral sa salita po ng Diyos. So tayo po manalangin. Banal, kami po ay nagpapasalamat po kahit po sa ganitong paraan lamang. Sa abot po na namin nakakaya ay naituturo po namin ang iyong salita at yung katotohanan. Hindi po namin kinukuha ang kredito po rito, kundi sa ilahat ang kalalatian ng Diyos. Kami lamang po ay yung mga lingkod. Sana po ang aming napag-aralan sa gabing ito ay makatulong po sa amin lahat upang kami po ay tunay na makapaglingkod sa inyo, gawin namin ng tama ay sa iyong kalooban at dahil sa aming pagmamahal sa inyo, Diyos. Naway ingatan po niyo kami, o Diyos, sa aming araw na pamumuhay. Naway ibigay niyo ang aming mga pangangailangan upang makapagpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalain din po namin ng lahat ng mga kapatid sa iba't ibang lugar. At sana kaming lahat ay manatiling tapat sa inyong salita ng kalooban lamang niyo ang aming gagawin at wala nang iba. Patawaran niyo po kami sa mga kasalanan at mga pagkakamali. At sana po ang mga kapatid na nasa lugar na magdigma, sila po inyong patubayan, ingatan. Bagamat nalalaman po namin na kahit anong mangyari sa kanila, sila po ay nakatangan sa buhay na walang hanggan. At ang mga bayan ito ay hiningi namin sa ginang pangalan po sa Kristo. Amen. So maraming salamat po. Take care. God bless. So Wednesday, night 8 p.m. God willing.